Napapanahong issue sa larangan ng politika, showbiz, tatalakayin, himayin, re-reaksyonan ng Che Guevara TV. Che Guevara TV nga po pala, isang reactor ng mga viral issue na nagaganap dito sa Pilipinas. Saan na naman ata nito? Napakaharap-harapang pangbabastos na naman ata ng Amerika nito kay kay Da Junior. Oo. Parang harap-harapan na naman na pangbabastos ito. Ulitin ko babasahin ko po Oh. Napakasakit po sa katotohanan. Hindi po tutulong ang Amerika sa atin. Ito ay pakitang tao lamang nila. Kahit ako po, agree po ako dito. Sa title pa lang, agree po ako. No, napakitang tao lang talaga ang Amerika. Kasi tingnan niyo, ito gawain po talaga ng Amerika yan na alam mo yung makisawsaw sa mga gulo ng mga bansa-bansa. Oo, ano talaga nila yan, gawain talaga nila yan, yung sawsaw dito, sawsaw dyan. Tapos kapag nagigipit na sila, bigla silang lalayas. Hindi yan tutulong po tayo na. Tingnan mo sa Ukraine, 'di ba? Nung ginawa nila sa Lebanon ba 'yon or Iran ba 'yon? Ano po ba 'yon? Saan po ba yung gera na 'yon ay basta-basta lang nila iniwan? O nga pala ito, Maring Janet, tignan mo, 10K ba yan? Tignan mo nga yung hayop ka. Hoy! Nabulangan nyo! Tahiin nyo! 10K ba yan, yung mga nanonood na yan? Bubo ang putik. 10K daw no? Halatang bitir na bitir ka Afghanistan, sa Afghanistan, di ba? Meron pang isa Yung saan ba yun? Yung nakisawsaw sila tapos bandang huli wala din, nga rin pala. Okay, panoorin natin to. Pakinggan na lang natin to ng maayos, no? Napakahalaga po nito at para matutunan nyo rin po, para mas malaman nyo yung pwedeng mga gawin or gagawin. O yan, sa Iraq. Isa pa yan pala sa Iraq na yan, di ba? Wala din. Hindi rin nila, basta-basta na lang nila iniwan. Iraq at Libya. Isa pa yung Libya na yan. Diba? Nakisawsaw sila dyan sa Libya. Libya. Dyan sa Libya, ang ginawa nila dyan, nakisimpatya. So, nakisimpatya. Puta na, mga ilang nawala bigla. Tapos ngayon tuwa tayo, may American tutulong. Mga bobo. Ito, panoorin nyo. Pakasakit po at sa palagay ko sa katotohanan hindi po tutulong ang Amerika sa atin. Ito ay pakitang tao lamang nila. Kasi in the first place, malaki pong utang ng Amerika sa China. So tayo ay pinaglalaroan lang. Sir, kumusta po? Ano po yung kumusta yung naging rally kahapon diyan po sa Tagum City at kabilang po ang inyong grupo sa mga dumalo po doon? Opo, nandun po yung aming chairman ng Davao Committee, si... Eto, may basahin lang tayo saglit Sabi ni Sir Tony Bescacer, Aquino pa ang problema ng West Philippine Sea or ng South China Sea. Maraming problema ang Amerika. Malapit na ang eleksyon dito sa US. Di na mapagtutuunan ng pansin niyang West Philippine Sea na yan. Problem. Ngangalang ang Pilipinas. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Sinabi ko na to nung nakaraang live natin na sinabi ko malapit na ang eleksyon sa US. So anong mangyayari dyan? Magiging nga na naman tayo. Tapos yung China na pwede natin sanang maging kakampi at pwede naman natin mapakiusapan about dyan sa South China Sea na yan, pero lalong ginagalit ng gobyerno. So anong gagawin ngayon ni Da Junior?
Kapag etong China ay lumusob na, ang US ay magiging busy na sa eleksyon. Nganga na lang tayo. O papasugurin na yung mga adik dun sa West Philippine Sea para sa gera. O lulusob na yung mga lusob na yung mga adik dun. I-hit muna ng 0.5. Tsaka may kipaglabanan sa gera. Gamit? Terador. Utang nang yan. Mr. Olamit, at masaya kami at Mariana siya raw. niya yung suporta namin kasi napakalaking problema po ang hinaharap ng ating bansa. It's really placing our country in danger, not only our country but the vital element of our country, which is our constitution. So kami bilang mga MNLF, we have already entered an agreement with the Philippine government in 1976 and 1996. The 1996 is the final peace agreement. Kaya po isa sa mga obligation namin is to cooperate with the government. Yan po, kaya kami po yung nagbabantay din sa ating bansa kasi yung government is just an element of the state. So talaga ang binabantayan natin yung estado natin. Ang magandang nangyari po doon is tatlong bagay po yung naipaliwanag noon. Una-una, Ma'am Nets, yung sinasabi nyo, kasi may comment si Ma'am Nets. Sana naman magkaisa tayo. Matino, mayaman, senator. Matino, mayaman. Senator, lawyer, wag kayo papayag halintulutan matulad tayo sa Iraq, Palestine, Iran, Israel. Kami mahirap, kawawa. God protection always, Bro J. Yan. Alam nyo, eto sa totoo lang talaga. Kasi yung iba nga kasi binubulag yung mga Pilipino. Kesyo daw kaming mga Duterte ay pro-China. Kaysa, mas kinakampihan daw namin ng China kaysa sa Pilipinas. Alam nyo, ito, dapat nga maging proud kayo sa amin. Kasi kami, anti-gera kami. Ayaw namin ng gera kasi ayaw namin mapahamak yung mga kapwa namin Pilipino dito. Tapos kami sisisihin nyo na pro-China kami. Kayo naman, pro-America na gustong-gusto nyo ng gera. O gusto nyo bang matulad tayo sa nangyari sa ibang bansa, sa Ukraine? O tignan nyo, asan na sila ngayon? Back to zero. Kung tayo na hindi pa nga nakakaangat yung bansa natin, gusto nyo bumagsak na naman? Ngayon pa nga lang umaahon-ahon yung bansa natin galing sa pandemya 'di ba? Tapos ibabagsak nyo na naman sa zero. Yan ang pinagkaiba natin ng mga Duterte vlogger at sa Tansu vlogger. Kayo kasi gusto nyo ng gera. Gusto nyo mag-back to zero ulit ang Pinas. Yan ang hindi nyo iniisip sa mga bagay. Wala nga talaga kayong isip. Kasi kung may utak kayo, ba't gusto nyo ng gera? Diba? Kung may utak kayo, ba't gusto nyo ng gera? Sarap pagbabaril nito. Gigigil ako. Tanginan itong mga AFT to, kami pa yung sasabihan nyo na pro-China. Sige, okay na. Okay, kami ang pro-China. At least ayaw namin ng gera. Ayaw namin na mapahamak yung mga kababayan namin dito. Ayaw namin mapahamak yung mga kamag-anakan namin. Tanginan itong mga hayop na to. Tapos sasabihin nyo, proud na proud kayo sa Amerika kasi tutulong. Ibig sabihin, gusto nyo nga ng gera. Hindi man lang iniisip yung mga advance sa ayaw nyo man lang muna mag-advance. Sipin nyo,
halimbawa, magkakagera nga, palala na ng palala nangyayari sa West Philippine Sea, mag-e-eleksyon na sa US. Anong unahin ng US? Tayo o sila? Siyempre sila, mga bobo. Mag-e-eleksyon na sa US, siyempre mas unahin nila dun kaysa tayo. Patangan nyo Pinag-iisip Ay! Ang inang itong mga hype na to, lagi ako na-high blood kaya nagigi-haggard yung mukha ko. Correct, bugok sila kasi may mga pera sila. Paano kami? Wala kaming pera. No comment. Yan, no comment. Sabi ni Bang, sabi daw? Ang sabi ni ang init. Ay, sabi ni Bang Agmakoy, babangon muli, kabaliktaran lahat. Bumangon, baka bumangon ng mga patay. Babangon ng mga patay kasi pag wala nang makain dito ang mga tao, yung mga patay na lang yung hukain natin adobo natin. Sisig natin. O kaya kinilaw. Baka yun ang sinasabi niyang babangon. Gusto niya isisig yun. Kaya sarsyado. Diba? Tayo na anong babangon, lalong ang lumalagapak tayo tapos magkakagera pa di mas lalong lumagapak na tayo. Tapos alam nyo bandang huli mangyayari nito, magpapaawa effect na naman sa atin yung Pangulo natin. Mag-i-speech yan, geto. Ayoko ng ganun boses, pangit. Magpapaawa effect na naman yung magpapaawa effect na naman yung Pangulo natin. Tapos sasabihin na manghihingi ng tulong sa atin. Hanggang sa, syempre, lalayasan na tayo ng Amerika. So, no choice na. So, ihimukin niya yung mga tao na lumaban na. Kasi wala na yung Amerika, lumipad na. O, sino lalaban sa gera? Di tayo. Sige, yung total, sabi nyo may 31 million naman kayo, yung mga Marcos na supporters dyan, di kayo na lang lumaban sa gera. Kami, dito lang kami sa mga bahay-bahay namin, magagawa kami ng mga hideout dito para ligtas sa mga missile. Ayun, tawagin ko siya, lipad na lang tayo sa ibang sa mga kapwa ko Pilipino diyan gusto nang magpalipat sa planetang Mars. O kaya Jupiter, mamayang alas 3 daanan ko kayo. 50 lang per head. Okay, play natin to. Yung pangyayaring nilalagay ng ating presidente ang Pilipinas sa posibleng magkaroon ng digmaan between China at Pilipinas. Alam na natin yung disparity ng situation kaya tayo natatakot na kapag sinimulan niya ang digmaan dahil sa hindi na makatarungan ng mga ginagawa niya ay napakadelikado po ng ating bansa. At ito po Tol J, pwede mo magtanim ng kamote sa Mars. Ewan ko lang, tanungin ko si Piccolo kung pwede. Kasi yung ating hinaharap na katungali ay ating neighbor. Kasambahay po natin yan. So, dapat siya na ang dadalhin na pamamaraan ng pag-uusap. Hindi dapat tayo nagpapasolsol sa Amerika. Kasi yung Amerika, tingnan mong nangyayari doon sa Gaza, matagal matapos ang gera, dahil sa siyempre nagpapabili ng mga war materials ang Amerika sa Israel at hindi rin natatapos yung gera sa Ukraine dahil nagpapabili ng mga war materials ang USA doon sa Ukraine. Tingnan nyo, ngayon, ano ba yung may gera ngayon?
anong bansa yung may gera ngayon? Chris J. Tenorio, shoutout sa iyo Oo. Anong bansa yung ano naman papanibagong may nagigirahan na naman ngayon? Tingnan niyo sa kakaepal ng Amerika sa Iran tsaka Israel yan. Sa kakaepal ng Amerika sa iba't ibang bansa, no? Tingnan niyo. Hanggang saan yan? Hanggang saan yung nila? Hanggang saan yung pagsuporta nila dyan? Ang dami nilang mga bansa na sinusuportahan na dihamak na mas mayayaman pa sa Pinas. Pero nilalayasan nila, iniiwan nila. Paano pa kaya tayo? Oo. Diba? Common sense na lang Puta na parang di ko ba alam dito sa mga to? Ngayon lang ba kayo pinanganak dito sa Pilipinas para hindi nyo malaman? Eto pa, nagtataka pa ako doon sa mga senior citizen na supporters ni Marcos. Parang mas nauna pa ata akong pinanganak sa inyo. Kaya bakit hindi nyo alam? Samantalang dati reklamo kayo ng reklamo na puro Amerikano na yung puro Amerikano na yung nakikita nyo sa sa BGC. Sa Makati, puro mga foreigner mga kasalubong mo dun. Hindi mo na nga alam kung sino Pilipino dun Di nyo ba napapansin na unti-unti na tayong pinapasok ng mga ibang lahi? Makati BGC. Makati BGC, ano ba yan? Isa lang ba yun? Hindi, magkaiba. Tagigang BGC. Oo nga. Tama ba? Nalito ako bigla Tingnan nyo doon, pansinin nyo, puro mga foreigner. Iilan na lang yung mga Pilipino. Ang inang yan. Tapos ngayon, yung mga supporters ni Marcos na mga matatanda, tuwang-tuwa. Oo, salamat Amerika, liligtas nyo kami. Salamat Amerika, liligtas nyo kami. Sabi ko, ngayon lang ba ito pinanganak tong mga to? Kung ako nga na 30 anyos, alam ko yung mga ginawa ng Amerika dito sa Pinas, kayo hindi nyo alam. Thank you very much. Ang daming mga foreigner. Halos kalahati na nga ata ng dito sa atin, puro mga foreigner, sa mga puro probinsya lang na bibihira ang mga foreigner, pero sa Maynila dito sa Taguig puro halos makikita mo mga foreigner na Patingnan niyo yung sa Iran na yan, tsaka sa Israel, nandyan din, nakikialam din yung Amerika dyan. Tingnan mo, biglang-bigla na naman mawawala yan. Mas diamak na mga mayamang bansa kaysa sa atin yan. Iran tsaka Israel. Pero bakit nila bigla-biglang nilalayasan yung mga yan? Tayo pa kaya? Ano bang mapapala nila dito sa Pilipinas? Tanungin ko nga kayo. Sige, sabihin na natin na mayaman ang Pilipinas. Nandun na tayo sa point na yun Pero, isipin nyo lang kapag may kinuha or may nakuha na ang Amerika dito sa Pilipinas na hindi natin nga alam, baka nakuha na nga baka yung binabato nilang secret deal sa mga Duterte, sila talaga yung may secret deal Hindi lang, ngayon tuloy na nga natin na kinaantok ako. Napakasakit po at sa palagay ko sa katotohanan hindi po tutulong ang Amerika sa atin. Ito ay pakitang tao lamang nila. Kasi in the first place, malaki pong utang ng Amerika sa China. So tayo ay pinaglalaroan lang. So ikalawang bagay na... Yan, isa pa yan. About sa utang ng Amerika sa China. Ito, isipin nyo. Paano tutulungan? Paano gigirahin? Paano aawayin ng Amerika ang China? Ang laki nga ng utang nila doon. Doon pa lang Isa na yan Paano mangyari yun? Natanais na shoutout. Ang laki po ng utang ng Amerika sa China. Ano yung 800 billion?
Tapos ano mangyayari nun? Halimbawa, sige, nandiyan na yung gera, Sasandyan na yung Amerikano. Saan kakampi ang Amerikano? Siyempre, sisip-sip si China yan. Ugali ng Amerikano sumipsip eh. Mas may mapapala sila sa China kaysa sa Pilipinas. Totoo yan ang realidad. Huwag po kayong magalit sa akin, ha? Pero kung may mapapala ang Amerika, kung halimbawa Pilipinas, China, mas pipiliin nila ang China, syempre. Ay, naku. Paano na ngayon? Pag nagkagera. Yan sabi, 1 trillion na bro. 1 trillion na pala dollar ang utang ng Amerika sa China. Diba natatandaan nyo nung nakaraan na nag-uusap nga daw si Joe Biden at ang China? Ang haba-haba, halos 2 hours daw na phone na call center sila. Tutusin, alam naman ng Pangulo natin yan. Inuutulang talaga tayo. Alam yan. Oo. Biruin mo, ikaw ba naman, eto pa, doon pa lang sa sinabi ng Amerika, bakit nila tatawagin na South China Sea ang West Philippine Sea kung talagang kampi sila sa atin? Yun pa lang dun sa basihan na yon, laglag na tayo. Na mas kinakampihan ng Amerika ang China kaysa sa Pilipinas. Ito naman yung presidente natin para lumabas lang na masama ang mga Duterte, pilit niya na ibinabalik inililiko yung kwento na kesyo kakampihan tayo, kesyo ganito. Hindi niya, pero alam niya na mismo na mas kampi ang Amerika sa China kaysa sa Pinas. Kaya nga sinasabi nga nito, pang mamanipulate ng mga tao, ng mga Pilipino ang ginagawa ng gobyerno. Yun yung hindi magets ng mga tanso, dugyot supporters na yan. Ayun ako. Aking nakikita ay yung tawag natin na sisira ng ating saligang batas. Ay bakit sisirain yung saligang batas? Kasi sabi dito, about dun sa utang ng Amerika sa China. Ganon daw, Jay, gustong awayin ng Amerika ang China dahil sinisingil na daw ng China ang Amerika. About dyan sa utang, sige, pag-usapan natin. Pwede kasing mangyari dyan is may secret deal ang gobyerno ngayon at ang Amerika about sa West Philippine Sea. Maaari naman na may disclaimer hindi po ito 100% no. Maaari naman na itong Amerika may usapan din sila ng China o ganito sabi ng China, ganito, pakiusapan mo yung trabahuhin mo yung Pilipinas para mabawi namin ng West Philippine Sea. Ngayon, para quits ka na sa utang namin. Bro, alam mo, nagbibiro lang ako. Inadaan ko lang sa biro pero one time napanaginipan ko yan. Na sana sabi ko wag naman mangyari. Na ganito pala ang technique daw ng gobyerno. Ito panaginip lang naman po ito Technique ng gobyerno natin. Talagang ang West Philippine Sea na yan ay gagawin pang bayad ng utang ng Amerika sa China. Tapos, kapag nakuha na ng China na yung West Philippine Sea na yan, syempre, ang mapagbibintangan ng mga tao ay si Duterte. Ito na, hindi, promise talaga. Napanaginipan ko yan. Sabi ko, grabe naman yun. Grabing taktika yun Kaya pala lumalapit sa atin ng Amerika para buyuin tayo or buyuin yung ating presidente na yung West Philippine Sea na yan, ibigay na yun sa China para itong Amerika quits na sa utang sa China. Tapos, ito namang West Philippine Sea na to or yung gobyerno natin, kaya lang
syempre malalayo sila sa issue na sila yung nagpumayag na nagbigay ng West Philippine Sea na yan. Oo, syempre mapuputukan dyan ng mga Duterte. Ganong kalupit. Alam niyo kung ano pang ganap ko dun sa panaginip ko? Ako si Robin Padilla. Si Senator Robin. Kapal! Di totoo talaga na panaginipan ko. Sabi ko, nakakatakot to. No, kasi isipin nyo tumaigi, logic lang po. Ang Amerika may utang sa China. So, paano kasi gagawa talaga ang Amerika, paano nila mabayaran ng China, no? So, gagawa syempre ng hakbang ang Amerika para matuwa ang China, para mabayaran nila yung utang nila, para makautang sila ulit, para makakupit naman yung gobyerno ng Amerika sa kaban nila. So, ganito, yung Amerika, syempre gumawa ng hakbang papunta sa Pilipinas. Yan. Ito yung Amerika, China, ito yung Pinas. Nahatching muna ako. Sana nahatching ako, may sinisipon ako eh. So itong Amerika pumunta sa Pinas para buyuin na makuha ng China ang West Philippine Sea. Ngayon, ito pa malupit dyan. Pwede rin na mangyari na kapag parang alam niyo may yung tinatawag na secret deal nga, pwedeng mangyari na etong Amerika ay may i-offer sa ating bansa or sa ating pangulo na para pang konsiderasyon lang ba? Halimbawa, konsiderasyon na ganito, siyempre kung nakuha na ng China ang West Philippine Sea, no? So, labas naman yung pangulo natin doon kasi mapagbibintangan ng Duterte na naman eh. Ngayon, etong Amerika at bayad naman na sila sa utang sa utang nila sa China, magpapanibagong utang na naman sila ang Amerika kasi kakakwits lang, bayad utang lang, ganun lang ba? Uso naman yun eh. Hindi kaya kapag umutang ulit ang Amerika sa China ay may komisyon ng Pilipinas o ang gobyerno natin sa Pinas. Hindi, malay mo lang naman. Pero alam nyo, posibleng mangyari yun. Sa totoo lang. Yung sa panaginip ko na yun, posibleng mangyari yun. Kasi sa nakikita nyo ngayon, halos yung media natin nakatutok lang sa West Philippine Sea. Diba? Nakatutok lang sila sa West Philippine Sea. Gusto talaga nilang idiin ang mga Duterte na may secret deal sa China. Kasi nga, maaaring etong yung West Philippine Sea na yan ay yung pangbayad utang ng Amerika sa China. Damn! Kasi best friend si Paring Bong tsaka si Paring Joe Biden. Kaya posible talaga yun. Sabi nga ba, 'di ba may kasabihan, ang kay kumpare ay minsan ay kay kumpare. Pero totoo, nakakatakot 'yun. Sana wag na mangyari. Kasi ang galing ng technique ang galing ng technique ni Paring Bong, no? Sipin niyo yun kahit ibenta niya or ibigay niya sa Amerika ang West Philippine Sea at ibalik sa China, hindi pa rin siya mapuputukan kasi nakatatak na sa isip ng ibang Pilipino na ang nagbigay niyan sa China ay ang mga Duterte. Tol J, natumbok mo, di ba? Ang hinang yan. Ito yung mahirap dito, puta. Ay, naku po. Sana wag naman mangyari. So, syempre, magagalit yung mga tao. Yan, Duterte, binenta mo ang bansa, ang West Philippine Sea. Pero sa totoong buhay, ang nagbenta nun ay yung gobyerno natin. Kaya nga ginagawa ngayon, tignan nyo, puro Duterte ang pinag-uusapan na may secret deal. Itatak niya. Alam nyo, etong video na to i-upload ko, i-save nyo to. Pag nangyari ang mga sinasabi ko at hanggat buhay pa ako, delikado na rin. Magurgur tayo eh.
Panoorin nyo to. Dito nyo malalaman na, ay, totoo nga yung sinabi ni Jay, no? Magkatotoo nga. Pero sana, wag nga magkatotoo. Oh. Wag pa rin sana magkatotoo. At alam nyo naman na hindi naman tayo papabayaan ni Alay. Okay, tuloy natin. Nag-initiate sila ng People's Initiative na hindi naman nanggagaling sa tao, kundi nanggagaling kay Romualdez. Kaya po, iisa ang naiisip ng mga mamamayan, ito po'y ipagpatuloy ang pamumuno ng mga Marcos at ganun hanggang sa kanyang anak na si Sandro. So ito po'y napakasakit kasi at ang ikatatlong masakit na pangyayari doon ay yung pag-suspend ng governor ng Davao del Norte at tinaon pa sa pag-rally. Renzi, shoutout. Dahil nga si Lagdamiro ay nagalit sa governor bakit hindi niya hininto yung rally. Ito'y mga kinikitaan ng mga masamang pangyayari. Ma'am Armor. At kasi dapat po nating ipaglaban at ipagtanggol yung ating saligang batas. Ang saligang batas ay siyang pinakamataas na batas ng Pilipinas. At hindi ito basta-basta. Sabi ni Ma'am Janice T kayo, putya kinabahan ako sa angle na yun. Pero posible yun. Totoo yun, din. Promise talaga, posible talaga mangyari yun. Kahit ako, pag naiisip ko yun eh. Alam nyo, matagal ko nang gustong sabihin to, pero kinakabahan lang ako kasi baka pag-initan ako eh. Oo, gusto kong sabihin yung ganun eh. Siyempre, alam mo naman ngayon, kapag nagsasabi ka ng katotohanan dito sa Pinas, kadalasan ikaw yung pinag-iinitan. So, bahala na. Nandiyan naman kayo para ipagtanggol nyo rin ako balang araw kung sakaling dumating man yun. Diba? Nakakatakot talaga yun. Butagin yan. Paano kaya pag nangyari yun? No? Okay, Ma'am Renzi, maraming salamat po. Tama ka naman, nak. Ako hindi naman po ako nagbibintang sa gobyerno natin, ha. Pero ano po yun eh, maaaring mangyari kasi talaga yun. Kasi nahahalata na namin sa galawan ng galawan ng mga anti-Duterte ngayon eh. Kape tayo Sir Jay. Sige, ito, Renzi, nagkakape ako. Nahahalata na natin sa galawan ng anti-Duterte ngayon. Na kahit ibenta nila yan, no, risuko ng gobyerno natin yung buwisit na West Philippine Sea na yan. Buwisit kasi alam nyo kung bakit? Sa dinami-daming problema sa Pilipinas, yan yung tinututukan ng gobyerno. Oh. Kahit ibenta nila yan, ibigay nila sa Amerika yan na parang pangbayad utang ng Amerika sa China, ang mapuputukan yan, Duterte. Hindi hindi si Marcos. Dahil sa tingnan niyo yung ginagawa nila ngayon, no? Ultimong media, hawak na nila. Brenda, shoutout po, Ma'am Karen. Tatai pa ako. Mag-i-end tayo ng maaga ngayon, Sige, kaya teasing ko pa. Kaya pa to. Ng sino dahil may gusto siyang kaya pa to. Sa pwesto. So, marami pong mga issue doon at ang pinakamagandang narinig ko doon yung kay Basti, no? Talagang maganda yung kanya, diretsahan yun. At sana mapakinggan. Una, hanggang hindi nagbabago. At least sa langit na agad punta mo kayo nga. Pwede naman yun, okay na yun. Tunay na Pangulo ng Pilipinas, kung hindi siya magbabago, kawawa yung kanyang asawa. Kawawang Okay guys, pag in-upload ko tong live na to, i-share nyo to para mapanood ng lahat Kasi napaka-importante po nung sinabi ko na yun. Para maisip ng taong bayan yan. Para malaman nila. Share nyo to Kapag na-upload ko, ilalagay ko naman na sa thumbnail to na West Philippine Sea. Kinuha ng pangbayad utang pala ng Amerika sa China. Kaya pakishare talaga. At kaming mga natatay talaga ako. National Liberation, sinabi na namin na binabawali-baliwala na namin yung mga dahas na pamamaraan
At ang pamamaraan po namin ay nasa konstitusyon na. Excel. Okay, kaya pa, kaya pa. Napakasakit po ang nangyayari sa mainstream ng mga Hindi, pag MNLF. na-edit ko na, Kasi mami. itong si General Galvez ay binabaliwala yung mainstream na MNLF at dinisipahin tinatawag ako ng kalikasan. MNLF. Kaya kami po Mag-dinner ka na lang muna. naghahanap ng makakasama tungo sa paglaya ng tunay na paglaya ng Pilipinas at ganoon din sa pag Okay, tapos na yung video. Grabe. Sige, hindi. Dito na lang ako, dito ko na lang ibubulwak sa gilid. Ay, naku talaga ang buhay. Alam nyo ito, napakagandang ulit-ulitin. Kasi ang sarap po kasing isampal to sa mukha ng mga tansu vlogger. Oy, mama, pang diaper mo, Jay. Eto, alam ko naman na napanood nyo na to, pero ang sarap lang paulit-ulitin na panoorin kasi nga isa itong sampal sa mga tansu vlogger. Boss Jay, jacket ng mga nagpakulay, oh. Uy. No problem po, Jay. Uy, salamat ha, Ma'am LK ha. Thank you. Ayaw ni Ma'am LK ng tawag dito ng jacket. Tsaka hindi na ako magbibigay basta-basta ng jacket kasi nga maraming nang-hide nga eh. Oh, may mga nagpapanggap kunwari magpapalipad tapos ang gagawin pala i-hide yung mga nagpalipad. Oh. Oy, Sir Safety and Security Vlog. Silip ka ulit sa akin channel, kaya ko nagtampo ka na sa akin eh. Kasi sa kabila, sa ibang vlogger nakikita kita, sa pagdating sa akin hindi kita nakikita na. Ay ko si Sir, sa ako hindi ko na nakikita. Ang ganda ng mic mo, Jay. Kaya gusto niyo bang kumanta tayo dito, Sir? Bawat yugto ng sandali, halos di ko alam. Bawal na gamot. Naglalakbay si Bangag papunta kay Paningjo. Eto, panoorin natin to. Tama yan, Kuya Jay. Kantahan mo si BBM. Ay, kay Chris Craft Tabligan, may kamikil siya. Team song na pang Paring Bongbong mo, Jay. Oo nga. Team song ni Paring Bongbong yun eh. Pangarap ko'y di mabot dahil kay Bangag. Ganda ng boses mo, Jay. Wow! Nagandaan ka sa boses ko. Yung iba nga, orat na sa boses ko eh. Tapos nagandaan ka sa boses ko. Team song namin ni Paring Bong yung pag nagiinom kami ng gin dati, yung kinakanta namin. Meron pa isa eh. Yung ano ba yung isang kanta nito? Yung kay Freddy Aguilar. Ano ba yon? Yung may Yossi. Ano ba yun? Ano yun? Nakakapagod ba yun? Nakalimutan ko yung kanta na yun. Ano ba yun? Nakalimutan ko yun. Yung kanta. Okay ha? Ano yung kanta na yun? Yung kay Freddy Aguilar? Ha? Yung parang may bato din. Hindi. Yossi Bala. No, si Balasi naman yun. Magbago ka. Hindi. Isa pa. Hinta na. Nakalimutan ko yung kanta na yun, yung kay Freddy Aguilar. Di ko na alam. Yung may sigarilyo, pagod na siya sa sigarilyo. Bisyo? Bisyo ata yun eh. Ano man tono nun? Estudyante Blues. Hindi, bisyo ata yun eh. Oo nga, bisyo ata yun, yung ano na yun. Oo, yung kanta na yun, yung may sigarilyo. O yun, sigarilyo. O yan. Sigarilyong di maubos. Mga adik na lumalaganap. Shabu na ayaw magpatulog. O, diba? Yun eh.
Paborito namin ni Paring Bung yun. Oo, lagi namin kinakanta ni Paring Bung yun. Nagjijin bilog pa kami. Tapos si Maring Lisa, bunganga ng bunganga. Minsan binabato sa mukha ni Paring Bung yun. Tayo mo, malayo na ginan. Ang gago ka! Sinampal eh, no? Kawawa naman. Kanta ka na lang, Jay. Naku po. Iisipon talaga ako. Kung kumanta ako, baka magsidapuan dito yung mga kumpare ko. Bigas na pamahal ng pamahal. Shabu na pababa ang presyo. Ano ang mangyayari sa'yo? May bangag tayong presidente. Wiset. Nasa 14 bilyong halaga ng illegal na droga. Panoorin natin. Turing ng Department of Interior. Panoorin natin to. Ito. Panoorin natin to, ha? Droga. Tingnan natin. Si Abalos. Si Abalos ba to? Oo nga, si Abalos. Ito na, yung mga bata, droga. Tingnan natin kung totoo ba to. Ito na siguro ay makasaysayang pinakamalaking huling droga. Ito na siguro ay makasaysayang pinakamalaking huling droga sa kasaysayan ng ating bansa. Itinuturing ng Department of Interior Yun. Makasaysayan na pinakamalaking nahuling droga sa Pilipinas daw. Ay. Paano pala yung nahuli ni Tatay Digong na isang factory ng droga sa Saan bang lugar yun? Yung factory ng drugs? Oo. Umano nga sa muntik ngang pumasok sa Guinness Book of Record yun Hindi nyo matanda yun? Factory yun factory. Sa inyo, droga lang mismo yun, factory yun. Utang ng mga sinungaling talaga itong mga to. Government o DILG na pinakamalaking huli itong drogang nasabat sa isang van na nasita sa PNP checkpoint sa barangay Pinagkurusan, Alitagtag, Batangas kaninang alas 8 ng umaga. Ayon kay DILG Secretary Benjamin Abalos Jr., tinatayang nasa 2 tonelada ang nasamsam na methamphetamine hydrochloride o shabu at tinatayang may halaga nga abot sa 14 billion pesos. Lumalabas sa initial screening test na kinonduct ng PIDEA na ang confiscated na mga drugs ay nag-test ng positive sa methamphetamine hydrochloride. Dahil sa matagumpay na So sasabihin na naman nila dito, ganito dapat tularan ng Duterte, hindi na kailangan ng war on drug. Pero wait lang. Biglang may sumagi na naman sa may wagang utak ko. Sinong tangang mga pusher, drug lord, na maglalagay ng sandamakmak na droga sa iisang sasakyan? Yung eating manner. Parang ngayon ko lang ata nanin. Tapos open truck pa. Tapos ano lang yung tag dito. Close van. Close truck. Ano ba yung tag doon? Yung may sarado? Ano ba yung tawag doon? Nakalimutan ko. Close ban ba yun? Hindi. Yung... ano yun? Yung... Basta yun na yun. Tapos doon pa nila isasakay. Alam naman nilang may checkpoint at na-checkpoint ang truck. Tapos doon nila isasakay. Parang posible. Sipin niya, panoorin natin ulit. Ito na siguro ay makasaysayang pinakamalaking huling droga sa kasaysayan ng ating bansa. Itinuturing ng Department of Interior and Local Government o DILG na pinakamalaking huli itong drogang nasabat sa isang van na nasita sa PNP checkpoint sa barangay Pinagkurusan, Alitagtag, Batangas kaninang alas 8 ng umaga. Ayon kay DILG Secretary Benjamin Abalos Jr., tinatayang nasa 2 tonelada ang nasamsam na methamphetamine hydrochloride o shabu at tinatayang may halaga nga abot sa 14 billion pesos. Lumalabas sa initial screening
screening test na pinundak ng PIDEA na ang confiscated na mga drugs ay nag-test ng positive sa methamphetamine hydrochloride. Dahil sa matagumpay na pagkakasabat ng mga illegal na droga, binigyan naman ni DILG Secretary Abalos ng spot promotion ang team leader na nanguna sa operasyon. Gusto kong pasalamatan ng gusto ang team leader nito at bibigyan ko siya ng spot promotion. On this day, Nakakapagtaka kasi ikakarga yung ganong kadaming droga sa iisang sasakyan. Oh. Actually, supply kasi nila yan. Ginawa muna nilang props para kunwari ganito dapat ang war on drugs. Yan na nga rin yung nasa isip ko. Kasi sino ba namang tanga na ikakasa yung nasa halagang 14 billion na ipinagbabawal na droga sa iisang sasakyan? Diba? Di dapat hiwalay-hiwalay yan. Hindi naman mga bobo mga drug lord. Nakakapagtaka lang. Tsaka unang-una, alam naman na may checkpoint yan. Ito mahirap lang talaga. Tingnan nyo Oh. Nasa 14 bilyong halaga ng illegal na droga nasabat sa checkpoint sa Batangas. Oh. Hindi naman mga tanga yan na para i-sacrifice nila ang 14 billion na ipinagbabawal na sa laki ng halaga ng pera na yan, ng droga na yan. Hindi nila puta, naglolo ko cellphone ko na naman. Ayun na mo. Kita mo, nawala na. Hindi nila yan Siyempre, may mga may mga backup yan, di ba? Kadalasan niya may mga motor pa yan ganito. May checkpoint dito, ganito, ganyan. Hindi yan yung parang patay bahala na lang. Walang tanggan. Walang tanggan ang gagawa nun. Pati ba naman sa gobyerno, may scripted na. Akala ko sa mga vlogger lang merong ganyan. Akala ko, sa vlogger lang may mga scripted. Sino ba naman? Tapos wala pang nangyaring patayan. Diba? Isipin yun. Hindi ko naman pinapanalangin na may mamatay, pero isipin nyo maigi. Sa ganon kalaking halaga ng droga, imposible na walang mga backup yung mga yan. Baka imposible na walang mga backup yung mga yan. Ano yan? Pagka checkpoint, umayag na silang kunin yung 14 billion na ipinagbabawal na droga. Ay, naku po. Ano ba naman dyan? Ginagawa nyo naman kami Hindi ko naman po yung inaano So, ganoon po. Congrats po kay Abalos. Congrats sa Department of the Local Government. Congrats po sa inyo. Pero, eto po, komento lang po namin. Kasi nakakapagtaka po 14 billion pesos ang nakulimbat nyo na droga na ganun lang kadali. Ay, naku. Yung iba nga, dinadaan pa sa dagat Dinadaan sa dagat, kung saan-saan, di ba? Hinihiwalay-hiwalay para in case na mahuli tong isa, ay yung iba hindi mahuhuli, di ba? At least yung iba masisave. Kahit yung isa, pangpain lang nila yan. Tapos ito, nasa isang sasakyan lang lahat. Kaya na nga natin. Mga mapanood pa nila to, magalit sila, sabihin kinu-question sila doon, dapat maging masaya na lang daw tayo kasi may nahuling. Nga, nandun na tayo sa point na may nahuli nga kayong ganyan at malaking kabawasan yan sa kanila.
Pero minsan po kasi kung gagawa man po kayo ng scripted, maganda po siguro kung ayus-ayusin nyo naman. Kung sa pelikula nga may mga ano di ba? Tapos sa totoong buhay wala. Una-una may mga backup yan. Hindi posible naman na hindi nila malaman na may checkpoint. So nung nasa ano pa lang, umano na yan. Oo. Makakapagtaka. Pero bakit kaya ganun, no? Kapag may mga nahuhuling ganito, ba't walang mga nilalabas na CCTV? Na, eto po, huling-huli sa checkpoint, yung sasakyan, ang bidalang kalong, ito ganyan, no? Nung bigla na lang tayo nagulat na binalita na may nahuli sa checkpoint na droga na ipinagbabawal na tapos mga, di ba? Promotion dahil sa kagalingan ginawa mo, sa katapangan mo. Oh, tapos isang pulis. Totoo ba to? Isang pulis lang? And of course, sa katapatan mo sa iyong tungkulin, hindi ka nasilaw, hindi mo tinago ito, hindi mo binawasan buong buo ang droga. Congratulations, we're so proud of you. Mula sa pagiging I'm proud of you. Isang pulis ang nakahuli ng 14 billion pesos na ipinagbabawal na droga. Ay, kita ulo. Putay nang yan. Ang lupit. Tapos may ceremony pa, no? May drama pa eh. Tingnan nyo yung drama, tingnan nyo, drama, panoorin nyo. Grabe yung drama, Yung leader nito. At bibigyan ko siya ng spot promotion. On this day, you are Team now leader. promoted. No? Spot promotion dahil sa kagalingan ginawa mo, Oh. sa katapangan mo. And of course, sa katapatan mo sa iyong tungkulin. Ah. Hindi ka nasilaw, hindi mo tinago ito, hindi mo Oh. binawasan buong buo ang droga. Natawa din siya sa sinabi niya. Congratulations, we're so proud of you. Galing, mula sa pagiging police captain ay na-promote bilang police major ang team leader na si Luis Major Luna. agad. Pansamantala ay wala munang ibinigay na detalye ang DILG at ang Philippine National Police kung saan ito galing at kung saan ito dadalhin. Ngunit tiniyak naman ng kalihim na maayos ang magiging inventory at inaasahan din na mabilis itong sisirain. For me, what is important right now ay ma-inventaryo ka. Ngayon, total, sinabi nyo na yan ang pinakamaraming tawag dito, pinaka-memorable na pinakamalaking nahuling droga sa kasaysayan ng Pilipinas. Na dapat kapag sinira nyo yan, sinunog nyo, pakita nyo sa amin. Pakita nyo. Di ba? Nakakaputo yun. Sabi ni Boss Randel, Lupit, di ba? Tapos dun pa sa public area. Isipin nyo na lang public area yun. Diba? Kasi, eto isipin nyo, bakit ko idadaan ng 14 billion na tawag dito na pera ko or shabu ko na dyan sa checkpoint na yan na marami naman akong dadaanan. Ito baka isipin nyo kasi kasi Duterte ka dahil si Abalos ni Bangag. Hindi ganun ko. Ano na lang kasi, isipin mo. May mga bata ba kayo? Kung sa pelikula nga maraming sa totoong buhay pa kaya? Jay, pati yung sinabi. Ano? I'm so proud of you. Scripted, nagtatanong lang. Ano? Patio, yung sinabi. Anong patio? Anong patio? Sa palasyo yan susunugin. Ano ba ang totoo ka sa kanila?
Magugulat pa ba tayo? Bagay. FC Abalos no? Sino buboto kay Abalos bilang presidente? Shoutout kay Cheryl Juman Laning yan. Yan, gaya tuloy si Ma'am Precious. Resail kaya babalik din sa mga drug lord. Mga ganitong no? Puta. Oy, baka magulat tayo mga sa makalawa, tatlo ha. Baka ganun na naman yung isa ha. Lalahanin nyo, may marami silang stock oh. Marami stock guys oh. Oh, marami. Unlimited. Mapuntahan nga si pare mamaya. Unlimited kami mamaya oh. Jay, sa Commonwealth, di ba, police FPDA, di ba may ratratan? Kaya nga eh, kaya dito nagtataka ako, wala man lang ganun. Ay. Kasi ganito to, ganito yung gawa natin ng anggulo. Ganito yan. Kunwari si ganyan, si Los ay tinawagan yung yung magdi-deliver ng basurang yan or droga ganun. O ganito, daan ka rito sa ganyan. Diyan sa bandang yan, diyan sa road na yan, may checkpoint yan. Ngayon, kapag hinaharang ka, wag ka nang lalaban kasi syempre yung mga pulis naman proud sila hindi naman nila alam na may wrong dramang nangyayari kung meron man ang nakikita ko dito alam nung nahuli alam nung kung sino man yung driver nung sasakyan na yun na doon talaga siya dadaan kung sino pa yung mga kasama doon so doon dumaan alam niya na may checkpoint alam na huhulihin siya so yun na ganon nakita niya media tawag media Ayan na, okay na yung setup. Ganito, parangalan natin yung pulis. Yung pulis naman, walang kaalam-alam. Totoo na na scripted lang pala yung ganong taktika. Ngayon, syempre, pinangaralan siya. Syempre, tuwa siya. Hindi niya alam na palabas lang pala yun. Tapos ibabalik dun sa mayari yung mga shabu na yun. Pero ang nakakatawa dito, unlimited na naman si Paring Bong. Unlimited tayo dyan pare, baka naman. Parang pala si Superman yung police na yan kita mo mag-isa daw yun, chief leader. So ibig sabihin, siya yung pinaka-leader dun sa assignment din. Marami din naman sila. Pero alam ko walang alam dito yung police. Ang kasabwat dito yung mismong driver nung sasakyan. Niloloko talaga nila ang taong bayan. Yan lang ang ramdam ko dyan Jay, may order yan. Nga. Hindi, ang nga dito, hindi kahit na may order. So may order na, sa tingin nyo hindi malalaman ng mga, eto na lang magkano ba? 14 billion. Kung may 14 billion ka nga na pang sa droga, edi may panglagay ka din, may pangpalipad ka din sa mga taon para ma-safety yung negosyo mo. Ano ba naman kayo? Sipin nyo nga. May 14 billion nga silang na shabu di may pangpalipad din yan. Posible naman na hindi pag-aaralan ng mga drug lord yung mga checkpoint yan. Tapos wala man lang nangyaring gulo. Ano yun? Pag hinto ng sasakyan, tinutukan na agad yung driver para hindi na, wag kang ikilos. Alam na agad ng pulis na may droga doon sa loob. Mindset ba? Mindset. Natry ko na yung, Fort Taguigayaw. Okay na po ako sa ganito. Ano daw? Ano yun? Ano yun, Ma'am Precious? Yung laptop ko, darating na ba?
Ano pag nagka-laptop na tayo dito? Kasi papaayos ko pa daw yun. Ano ba sira nun, Ma'am Precious? Naku po, pag nalaman ng mga tanso vlogger yan, Ma'am Precious, nagalit na galit na naman, na-scam na naman daw kita. Okay, puro tayo daldal. Oh. Balik tayo dun sa drama. Oh, panoorin natin yung drama. Lights! Wait lang, ganda yung dito. Oh, yan. Okay. Okay, ito. Lights, camera, action! The promotion. On this day, you are now promoted, no? Spot promotion dahil sa kagalingan ginawa mo, sa katapatan mo, and of course, sa katapatan mo sa iyong tungkulin. Hindi ka nasilaw, hindi mo tinago ito, hindi mo binawasan Galing mo. buo ang droga. Congratulations, we're so proud of you. Mula sa pagiging police captain ay na-promote bilang police major ang team leader na si Luis De Luna. Pansamantala ay wala munang ibinigay na detalye ang DILG at ang Philippine National Police kung saan ito galing at kung saan ito dadalhin. Ngunit tiniyak naman ng kalihim na maayos ang magiging inventory at inaasahan din na mabilis itong sisirain. For me, what is important right now ay ma-inventaryo kagad ito. Sabi ko, Jay, may backup pag malaking transaction ng droga. Kaya nga tapos dito wala. Eto na lang, okay. Punta tayo sa ibang balita. Di ba may mga nababalitaan tayo na may mga nahuhuling sa checkpoint ng mga droga? O, di ba sinabi nila ito yung pinakamalaking sa kasaysayan na natimbog ng ating kapulisan? Bakit yung mga maliliit na mga nahuli nyo? Oh, nagkapatayan pag barilan pa kayo dun nagkakabrat-ratan pa bago makuha yung kargamentos. Oh, nababalita yun. Bakit ito napakalaki to? Sabi nyo, ito yung pinakamalaki sa kasaysayan tapos wala man lang nangyaring gulo. Hindi ko naman pinapanalangin na magkabarilan pa, no? Ano po ba yun? Oo. Sa laki ba naman yan? Walang naka back up na Kami, proud po kami na may nahuling ganyan kung totoo man. Diba? Sakit sa ulo, wag na nga natin tuloy na nga natin. Sa tamang proseso, immediately i-destroy kagad ito, sirain kagad ito, sunugin o kaagad. Ito po tinatawag natin focus talaga. Focus po dun sa paghuli ng drugs. Sa pangako po namin ni SIG to our President, we want to have 100% drug-free community po. Hawak naman ngayon ng mga polis ang naarestong suspect na maaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drug. Ito yung ilan to? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ano dala nito, mga tirador? Ano dala nito, mga tirador? Ano mga dala nitong mga nahuling May dala-dala nitong kargamentos na to, itong 14 billion na pinagbabawal na droga. Ano to? Tirador ba yung dala? Of 2002, Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming... Leche. Putang ina yun. Tirador pala yung dala ng mga may kargamentos na yun. Ang galing. Ang galing. Ang galing. Ang galing. Labit nyo naman. Gravity. Ito. Nakita ko na naman, guys. Ito. Nakita ko na naman siya. Panorin natin. Yung pisong halaga ng shabu ang nasabat sa loob ng isang van sa Alitagtag, Batangas. Yan na ang pinakamalaking halaga ng drogang nakumpisa. Pinakamalaking halaga. Sa kausayan ng balitang yan, si Brian Castillo. Pero walang namatay. Wala rin backup. Lupit. Sa unang tingin, mukhang ordinaryong parcel na deliver ang mga sako-sakong container na ito sa Alitagtag. Tingnan mo, dami niya, no? Pero lahat yan, naglalaman ng hinihinalang shabu. Ayon sa mga pulis, alas 8 ng umaga, nang sitahin at harangin sa checkpoint sa barangay Pinagpurusan ang isang kulay silver na van. Aligagaraw ang driver ng van. Aligaga. Tapos ang hinga ng lisensya. Napansin din ng mga otoridad na mayroong nakatakip na tarpan sa likod nito. Nang tanggalin ito,
Aligaga. Tumambad ang mga sako-sakong plastic container. Aligaga. Aligaga. Utay na. Wow! Tinatayang mahigit 2 tonelada ng hinihinalang shabu ang nagkumpiska mula sa van. Nagkakahalaga yan ng 13.3 billion pesos. 13 naman dito. Ay makasaysayang pinakamalaking huling droga sa kasaysayan ng ating bansa. Interview agad. Lumalabas sa initial screening test na kinonduct ng PDEA na ang confiscated ay Doon kanina 14, ngayon naman 13. Oy! Hindi kayo nagkakatugma. Oy! Ano ba yan? Sa UNDP 14 billion, dito 13 lang. Ano ba? Hindi kayo nagkakatugma ng presyo ng droga na nahuli, oh. Tsaka wait lang, bakit ano? Ang pinagtataka ko pa, bakit hindi nyo pinakita ang mukha nung driver na nahuli nyo? Bakit kaya? Nabawasan agad. Kaya nga eh. Ang bilis naman. Ang bilis naman mabawasan. Sa UNTV, 14 billion. Dito, 13 lang yun, oh. Oh, ang laki-laki, oh. Oh, 13 billion. O ba't kanina 14? Oh, nawala ang 7 million. Naku po. Tapos bakit ganun? Sa lahat po ng mga nahuli na mga drug involved sa drug, bakit yun po bakit yun po naka-blurred yung muka? Ano, pinapangalagaan nyo ang security pinapangalagaan nyo yung nyo, kapakanan nun? Ano po ba yung kaso nun? Ha? Putang ina, dito huling-huli na. Kanina 14 billion, ngayon 13 billion. 13 billion point 13.3 billion. Nabawasan agad ng 7 million. Shit naman, sabi ko na nga ba eh. Kinuha agad ng tax. Ay, may tax ba agad? May tax pala agad. Ginamit daw kasi Smartmatic pagbilang nila. Okay. Ano to? Stage play ata yan. Charushwell. Kuya Jay, may iba ako. Umurong na ba? Ano umurong na, Angalin? Sino umurong? Tawas daw pala yung iba. Kaya pala. Okay. Ito, wait lang. Bago natin to panoorin, may papanood ako sa inyo. Para makakuha kayo ng idea. Ito, panoorin natin to. Maganda. Ito, 18 million. 18 million. Mahigit 18 milyong pisong halaga ng pinaghihinalaang shabu ang nasabat sa Davao City. Sa ulat ng Super Radyo Davao, sakay ng SUV ang suspect nang maharang sila sa Sirawan Checkpoint sa Turil District nitong linggo. Ayon sa mga otoridad, inamin ng mga suspect na dadali nila ang droga sa Tagum City, Davao del Norte. Pero hinala ng mga otoridad, hindi lang doon dadali ng droga dahil sa dami nito. Patuloy pang iniimbestigahan ng insidente habang nasa kustodiya naman ng mga pulis ang mga suspect na naharap sa asunto. Okay. Sa Davao to. Pero alam ko na balitang may namatay dito eh. Si Basti Duterte pa yung Patrol, inilalang hitman. Hitman. Two lalaki sakay na motorsikla na harang sa checkpoint, baril at peking shabu. Ito. Ng baril Ito. Paano to? at mga peke o pakete ng hinihinalang shabu. Balitang hatid ni Von Aquino. Ano rin nyo? Dito ka! Daba! Ang dalawang lalaking sinita sa checkpoint dahil hindi naka-helmet na bistong may dalang baril sa kabila ng election gun ban. Ano yan? Pare.
Bukod sa mga bala at baril na walang kaukulang dokumento, nakuha rin sa kanila ang 2 pakete na hinihinalang shabu. Oh, shabu! O, di ba? Muntik pang magkabarilan. Ganon pa lang yan, oh. Ganon pa lang kaliit yung shabu na yun. Paano pa kaya yung, ano na yun, 14 billion, tapos walang nangyaring barilan? Chloride. Personal na inspeksyon ni Interior Secretary Benner Abalos at PNP Chief Romel Francisco Marbil ang mga nakumpiskang droga. Tumanggi sila magbigay ng iba pang detalye tungkol sa nasabat na shabu. Nakakaputangin na talaga, Dahil may Jay. iba pa raw silang operasyon kaugnay nito. Inaalam pa kung saan galing ang shabu at kung saan ito dadalhin. Pero nanggaling daw ang van sa bayan ng Santa Teresita. Inaalam pang saan galing. Wait lang, parang doon sa kaninang balita ba may sinabi ko saan dadalhin? Tsaka buhay naman yung driver, ba't tayo tanungin? Nagpa-media lang kami just to show to you na intact ito. For me, what is important right now ay ma-inventaryo kagad ito. Idaan sa tamang proseso, immediately to destroy kagad ito. Sirain kagad ito. Sa gitna ng press conference, on the spot na pinamote ang hepe ng Alitagtag Municipal Police Station na si Police Dito pa ako nagtataka on the spot na pin-remote. Hindi mo lang, di ba, wait lang kapag ang mga pulis ay nakakapatay ng mga adik or isang tao na involved sa droga, ay iniimbestigahan, di ba? Pero bakit kaya na yung mga pulis na nakahuli ng droga ay hindi mo na idaan sa investigasyon na baka may mga tinatawag na playing style? Wow. No? On the spot, pinarangalan. Luis de Luna dahil sa nakumpiskang droga. 13.3 billion. Napakalaking pera. 13 kanina doon 14. Pero hindi nasilaw sa pera itong si De Luna at ang kanyang mga kasama. On this day, you are now promoted. Spot promotion dahil sa kagalihan ginawa mo, sa katapangan mo. Hindi ka Ba't naka-face mask yung pulis? tinago ito, hindi mo Bakit naka-face mask yung pulis? Bakit naka-face mask? Ano yun, bawal din makita kahit pin-remote, gano'n? Ano yun, for safety, ganito ganyan. Tanginang yan, sila lang naglolokohan, sabi ni Sir Noli. isang buong buo ang droga. Nag-stem lang po ito sa aking pananaw na deeply seated na determination po at Naka-face dedication mask. sa trabaho. Wait lang, tingin tayo Ang daming mga pulis na walang face mask sa likod. Tapos, binalandra yung mukha mo yung pangalan mo dito, Luis de Luna. Ito lang nagtataka po ako sa mga media. Nagtataka talaga ako na alam mo yun, sabihin na natin na for safety ng pulis yung pag-face mask na yan. Pero nakabalandra po yung pangalan, no? Luis de Luna. Naman po, wala na pong iba. Tumanggi namang magbigay ng pakayag ang inarestong driver ng van. Makaharap siya sa reklamong paglaban. Tapos, isang tao lang may daladala ng 14 billion na halaga ng droga. Wag ka nang mawawala. Tayo na buhay ito, no? Pati malaman dito sa gobyerno natin may mga palabas din. Udala, yung kanina nga yung 2 tao sila, gaganon lang yung daladalang droga. Tapos ito, 14 billion, wala man lang kasama. Utala, sabi ni Sir Radel, kakaputang ina talaga, Jay. Ay! Tungin. Ay, kanina.
Nagkaganon lang yung droga, yung droga na huli. Ganyan lang, muntik pa magkabarilan. Dalawa pa sila. Tapos yung nahuli ni Basti Duterte sa Davao, 18 million pesos na halaga ng droga. Ang daming mga kasama. Tapos ito, 14 billion, mag-isa lang. Wag ka na mawawala. Tayo na, lap trip kayo. Kayo yung buo ng kayo yung buo ng gabi namin. Oo, may papasa kaya. Magiging platinum kaya itong action movie na to. Magiging platinum kaya to, no? Siguro magkakaroon ng mga platinum award to. Ay, balita ba to? Ay, sorry. Akala ko kasi movie eh. Akala ko movie, sorry. Balita pala to. Kita na, lakas ng... Eto na po, alam nyo dati ang sinasabing pinakamatapang na lalaki sa kasaysayan sa Pilipinas ay yung girlfriend or yung boyfriend ng anak ni Tatay Digong na si Kitty. Diba? Ano man na yun? Kumalat sa Facebook yun na pinakamatapang na lalaki sa Pilipinas. Wala, eto may tumalo. Solo flight. May dala-dalang 14 billion na halaga ng ipinagbabawal na droga. Pinagbabawal na gamot. Ang tapang nito. Tapos sa sobrang tapang niya ni hindi man lang siya lumaban. Sa sobrang tapang niya, hindi man lang po siya lumaban, no? Wala po siya, hindi siya lumaban. Pero sobrang tapang niya. Putang inang yan. 14 billion na halaga ng droga, dala-dala mo, mag-isa ka lang. Wala kang backup. Wala man lang nangyaring barilan, wala man lang nagtangka na pag ganito na 14 billion, tayo na makikipagpatayan na yung mga yan. Kasi alam nila, ito 14 billion ang dala-dala ng mga taong to. Makikipagpatayan na to kasi alam nila na kapag hindi sila nakipagpatayan, papatayin din sila ng amo nila. O, diba? Kasi ituturo nila Ganun lang common sense, No? Kasi alam ng mga taong to, papatayin din siya ng amo niya. So, ang gagawin niya, makikipagpatayan na lang siya sa mga pulis. Ganun din naman Diba, naulian mo ako iari ako sa amo ko nito, 14 billion to. Sa tingin mo, papapiyansahan pa siya ng amo niya kung may amo siya dito? No? Sa tingin mo, papiyansahan pa siya? Kayo nga, sa tingin niyo, papiyansahan siya? Ang 14 billion yung nawalang pera sa kanya? Ang gagawin dito, ipapapatay na lang to. Di mas maganda makipagpatayan ka na lang. Baka maiano mo pa. Baka mailigtas mo pa yung mga kargamentos mo. Doon pa lang Dala-dala mo yung 14 billion na droga. 14 billion pesos na droga. Diba? Ang lakas ng loob mo na nun. Naibiyahe mo mag-isa yan. Tapos hindi ka lumaban sa pulis. Tapos ngayon, naka-blurred yung mukha. Ano yun? Para saan yung blurred ng mukha niyan? Dapat binabalandra nyo yan. Ang bigat ng kaso niya, no? Kung yung mga taong nanghipo lang, nagnakaw, nakabalandra yung mga mukha, tas yan naka-blurred. Nakakapagtaka lang no? Yan na nga natin.